Mga kwentong pambata. Ang mahiwagang lungsod. Nakatira si Philip Haldin kasama ang ate niya na si Helen sa maliit na bahay. Masaya silang namumuhay na magkapatid. Naisip ni Philip na hindi niya kailangan ng sinuman kapag kasama niya ang ate niya na si Helen. Nakukwentuhan siya at makikipaglaro. Pero isang araw, may ibang taong dumating sa bahay nila. Masama ang loob ni Philip sa kasalan at pati na rin sa bagong bahay nila, ang Grange Farm, kung saan doon siya titira, kasama ang asawa ng ate niya at ang anak nitong si Lucy. Kumusta? Ikaw si Philip? Oh! Maligayang pagdating. Mas maganda ang bahay namin. Teka, gusto mo bang maglaro tayo mamaya pagkatapos kumain? Babangon tayo kapag patay na ang mga ilaw. Hintayin mo ako sa labas ng kwarto mo, ha? Sobrang namimiss ni Philip ang ate niya na si Helen. At dahil sa sama ng loob niya, hindi niya gusto ang bagong buhay niya. Pero natutok siyang bumangon at tumakas sa kwarto niya habang natutulog ang lahat. Kaya naman tumayo siya, kinuha ang kandila at lumabas. Hinihintay na siya ni Lucy. Dito tayo. Sobrang namangha si Philip sa maganda at napakalaking kwarto ni Lucy. Wow! Ang dami mo namang laruan dito. Yung barko na yun. Si Captain Noah yun, di ba? Oo, tama ka. Ito naman ang mga kahon ng bricks, sundalo, mga hayop na laruan, magsasaka, salamangkero at mangkukulam at marami pang iba. Ano bang gusto mong laruin? Ayokong pumili. Gusto ko tong lahat. Anong ibig mong sabihin? Gumawa tayo ng lungsod. Kaya naman, sinimulan nilang dalawa ang pagbuo ng napakalaking lungsod na laruan. Napakaganda at napakalaki ng nagawa nila, pero bigla na lang, nahuli sila. At sinong nandyan sa loob? Naku po. Naku, lagot. Magising pa rin kayong dalawa? Ano yan? Hindi ba't galing ang kandilang yan sa lamesang kainan kanina? At ang tansong tray ko? Mga pasaway talaga kayong mga bata kayo. Nurse! Huwag ka nang sumagot, Iha. Ako muna ang inatasang magbantay sa inyo. Magsitulog na kayo. Kailangan ko pang ligpitin bukas ng umaga yung mga kinalat nyo. Naku, huwag naman po itong ginawa namin. Ipapakita ko pa to kay Ate Helen. Magugustuhan niya to. At isa ka pa. Sobrang nalungkot at nagalit ang mga bata. Hindi nila matanggap na ililigpit ang binuo nilang laruan. Sumilip ulit sila sa kwarto para malungkot na pagmasdan ng binuo nilang lungsod sa huling pagkakataon. Nang biglang, may kakaibang nangyari. Isang bulalakaw ang dumaan sa langit at... Teka, nasan tayo? Panaginip ba to? Pero, hindi pa tayo natutulog ah. May napakalawak at napakalagong mga damo silang nakikita sa paligid nila. At isang mataas na hagdan na nasa gitna ng damuhan. Tingin mo kailangan nating akitin yun? Wala akong ibang makita, kaya baka nga. Kaya naman, inakyat nilang dalawa ang mataas na hagdan na para bang wala itong hangganan. At pagkatapos, narating nila ang malaking tuktok ng tore. At may nakita silang matandang nakaupo roon na nagsusulat. Philip, di ba parang kamukha niya si Captain Noah? Oo nga. Philip, di ba kapareho ng mga domes na yun yung mga brass bowls na gamit natin sa bahay? Oo, mukhang yun nga yun. Nako, ito ang mga yun. Anong ibig sabihin nun? Nako, siguradong matutuklasan nyo rin na ang lungsod na to ang ginawa nyong dalawa. Kaya nandito kayo ngayon. Paano po? Kayo ang nakagawa nito. Mahiwaga ang mga luha nyo. Nang pumatak ang mga luha ninyong dalawa dito sa laruan. Nung oras ding yun, dumaan ang bulalakaw sa langit. May nangyaring mahika at nadala kayo rito. Talaga po, hindi po namin ito nalagyan ng mga tao. Kaya saan po sila nanggaling? At hindi rin po namin nagawa ang loob nito. Kaya paano pong... Ay, ang dami mo naman tanong. Di ba? Madami kayong ginagamit sa pagbuo nito. Pero may iba rin gumagawa ng mga hindi nyo nagawa. Halimbawa, ang taong gumawa ng chessmen. Ang totoo, narito siya, ang mga nag-ukit ng kahoy, nagpinta, nagbalot at nagbenta ng mga ginamit nyo. Narito silang lahat.
Sila ang mga taong gumawa nito at sila rin ang mga taong nagdisenyo ng loob na to. Wow! Pero paano po sila nakapunta rito? Mula sa panaginip, kapag natulog sila ng mahimbing at nanaginip, dito sila nakakarating na para bang ito ang tahanan nila. At paggising nila, babalik sila sa dati nilang mundo at mamumuhay ng normal. Simple, hindi ba? Ginoo, pasensya na po pero kailangan na po naming bumalik sa mundo namin. Mag-aalala na po ang mga kasama namin sa bahay. Para dyan, kailangan niyong gumawa ng dalawang mabuting gawain. Isa na dun ang misyong itinakda ko sa inyo. Gusto po namin gawin ang misyon, pero, Ginoo, mukhang matagal pong gawin yun. Hindi, iba ang takbo ng oras dito. Kaya kahit tumagal kayo rito ng 1,000 taon, sa mundo nyo, parang ilang sandali lang kayong nawala. Ano po? Totoo! Sige po. Ano pong misyon namin? May isang isla na di kalayuan. Ang isla ng mga Happy Islander. Masaya ang mga tao roon, pero may malaki silang kinakatakutan. Dapat may gawin kayo na makakatanggal nun. Aayusin ko ang mga kailangan sa pag-alis nyo. Nang marating nila Philip at Lucy ang isla ng mga Happy Islander, enggrande silang tinanggap ng mga batang pinuno. Kamusta? Siguradong gutom na kayo! Tara, dito tayo! Teka, ito yung isla na ginawa namin ng ate ko nung nasa dagat kami. At tinawag nga namin tong Happy Island. Nandito ang mga ginawa mo noon, Philip! Malaking salo-salo ang inihanda kina Lucy at Philip. Nang matapos silang kumain, Sinabi po sa amin na may kinatatakutan daw kayo. Ano po yun? panahon ng kinakatakutan namin. Balang araw darating ang bagyo at lalaki ang tubig sa dagat at maaanod ng mga magaganda naming isla. Nakakatakot nga yun. At kaya naman, kailangan namin ng tulong ninyo. Sobrang napaisip sila Philip at Lucy. Pero ano nga bang makakapigil sa pagtaas ng dagat sa kanila? Maraming araw ang lumipas. Pero isang araw, Kung hindi natin maililigtas ang isla, pwede ba nating paalisin ang mga tao rito? Oo nga, tama ka Lucy. Kailangan natin si Captain Noah. Ito po ang plano. Kita niyo ba yung mataas na tore? Gagawa po tayo ng bangka, isang malaking barko. Kayo po ang mamumuno kapag tumaas ang tubig sa dagat. Sasakay po rito lahat ng mga taga-isla. Maililigtas po natin silang lahat. At ligtas din po tayong maglalayag. Ang galing mo, Philip! Ang galing ng naisip mo! kaya naman ginawa nila ito sa taas ng tore. Hindi natakot ang mga tao sa isla. At nang gabing yun, nang magawa ang barko, nagsimulang tumaas ang tubig. Nagtakbuhan ang mga tao at ang mga hayop sa isla. Nagmamadali silang pumasok sa loob ng barko at isinirado ito. Di nagtagal lumutang ang barko sa tubig. Nagpalutang-lutang ito ng maraming araw at maraming gabi. Kinabukasan, Philip, malapit nang maubos ang lahat ng pagkain dito sa barko. Kailangan din ng malaking kwarto ng mga hayop at mamuhay ng malaya. Hindi sila pwede sa lungsod. Humanap tayo ng tamang lugar para sa mga taga-isla. Pero saan naman? May isa ka pa bang nagawang isla o kahit ano? Ito ang isla ng prinsipe at prinsesa na may mga puno at nagbubunga ng tsokolate at Bulaklak na gawa sa jelly at sorbetes? magbubunga po ang mga puno ng bulaklak at prutas ng magkakasabay. At hindi tataas ang tubig dito. Magiging ligtas to habang buhay. Parot, di ba sinabi mo na nandito lahat ng mga ginawa ko? Tama! Kaya, dalhin mo kami dun sa isla ng prinsipe at prinsesa. Ikanan mo, Kapitan! nakarating sila sa magandang isla na ginawa nila Philip at Helen. Tumalon si Philip sa pampang na may napakalambot na damo. Pero nang sundan siya ng mga tao, naging matitigas at matutuloy sa mga ito at hindi sila makadaan. Aray ko! Anong nangyayari? At hindi ko maintindihan. At walang sino man, kahit na sino, kundi ikaw at ako lang ang makakapasok dito sa isla. Oo nga. Ikaw at ako lang ang pwedeng makatapak dito. Kaya pala. Sana nandito si ate. Ate? Teka saglit! Ate Helen, paano kang... Sa tulong ng panaginip,
Dahil kailangan mo ako. Ate, ang islang ito. Napakaganda nito. Ang islang ginawa natin noon. Kaya po ayoko tong ipamigay eh. Pero gusto ko ring tulungan ng mga taga-isla. Ano pong kailangan kong gawin? Philip, sino bang mas nangangailangan ng isla? Pero sinabi natin nun na walang makakapasok dito kundi tayo lang. Kaya naman, pwede nating baguhin yun ngayon. Pero ginawa natin to. Sa atin to. At gagawa pa tayo ng marami ng magkasama. Talaga ba? Ngayong kasal ka na, tsaka... Philip, ako pa rin ang nakatatanda mong kapatid. At palagi kitang mamahalin ng sobra. Alam ko naman po yun. Pero ngayon sigurado na ako. Salamat po ate. Pasensya na at naging masama ako sa inyo. Oo, naintindihan ko. Kaya naman nakapagpasya silang irigalo ang isla sa mga Happy Islander, kung saan masaya at ligtas sila habang buhay. Matapos nila magpasalamat at pinagsaluhan ng mga puno ng biskwit, halaman na may mga cake, mga orange at mga melon. Nagbigay ng malaking anunsyo si Captain Noah. Bueno, Ginoong Philip at Binibining Lucy. Napakabuti at napakagaling ng ginawa niyong dalawa. Hindi niyo lang ginawa ang misyon niyo na alisin ang takot ng mga taga-isla. Pero ikaw, Binibining Lucy, naisip mo ang kailangan nila. At ikaw naman, Ginoong Philip, nirigalo mo sa kanila ang islang napakahalaga para sa'yo. Pareho kayong may malasakit at mapagbigay sa kapwa. Bilang ipinangako namin, ibabalik namin kayo sa mundo ninyo. Pagmulat nila, nasa kwarto na ulit silang dalawa. Totoo kaya yun? Oo! Tingnan mo, may hawak ako mga biskwit galing sa puno. Para sa ating dalawa to. At 2 damo para maalala natin ang isla. Wow! Maraming salamat! Bueno mga bata, hindi yun makakalimutan ni na Philip at Lucy. Sa tingin namin ganun din kayo. Subukan yung gumawa rin kayo ng mga magagandang bagay. Malay nyo, mangyari din yun sa isang gabi kapag may dumaang bulalakaw.